Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome back na naman sa ating panibagong video. Ang video pong ito ay hindi magiging video tutorial this time. Tatawagin natin tong video na share ko lang video. Dahil isi-share ko po sa inyo ang mga iba't ibang ayuda na natatanggap ng isang typical na public school teacher na katulad ko. At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat! Una po sa lahat, syempre lahat naman po tayo, or I hope lahat po tayo nakakatanggap ng mga pangkaraniwang ayuda or extended help galing sa ating paaralan para sa distant learning, katulad ng mga bond paper. Kami po ay pinoprovide ng aming paaralan ng bond paper at saka ink para po sa pagpiprint ng mga modules, at saka activity sheet, weekly home learning plan. Bukod po doon, meron din po kami natatanggap mula sa aming local government unit at syempre sa aming division office. Lahat yun mga bond paper po. They provide us with all of those na ipinapamigay po sa mga teacher at nagagamit ng mga teacher. Pero bukod doon, meron akong gustong i-share sa inyo ng 4 na importanteng bagay na na-receive namin. Sana, na-receive din ng lahat. Pero i-share ko sa inyo, kung na-receive nyo, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Kung hindi nyo na-receive, pwede pa rin kayong mag-comment. And let's see, let us compare. Hindi naman sa pagpapagalingan. Ano po? Let us compare kung ano po ang mga nare-receive natin. I'm sure meron din kayong mga nare-receive na hindi pa rin namin nare-receive. So, umpisahan na natin sa unang item. At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat! Ang una po nating item, ito po ay na-receive namin from our division office. Hindi ko alam kung lahat ng division po ay nagbibigay din ng ganito. So, our division office, of course, headed by our superintendent, ay nag-provide po sa lahat ng mga teachers sa buong division ng ano nga tawag dito? So, ito po yung portable digital amplifier. So, sa simpleng salita, ito yung tinatawag na lapel na gamit ng mga teachers, lalo na po nung panahon ng face-to-face. Especially dun sa mga crowded na classroom, yung maraming mga estudyante. So, ito po, binigyan kami nito ng aming galing sa division office para magamit namin. Although, sa tingin ko po, mas magagamit ito sa face-to-face class. Pero siguro, yung mga nag-o-online class, siguro palagi ko magagamit din nila to. Kaya lang kasi kami po, wala kaming online class. Ang gamit po namin ay modular, printed, and digital. So, hindi pa po namin to nagagamit. Actually, unused at buong-buo pa. Ayan, kompleto po yan. May headpiece, may amplifier, tapos may battery, ano ba itong narito? Charger. So, kompleto pa po yan. Di pa po yan nagagamit. Galing po sa aming division office. Hopefully, pag nagkaroon na tayo ng face-to-face, pag nakabalik na tayo sa face-to-face, magagamit natin to. Pero minsan kasi, nung panahon ng face-to-face, hindi na ako bumili ng ganito. Yung iba kong mga kasamahang guro, bumili ng ganito. Kasi medyo malakas na po ang boses ko.
baka pag gumamit pa ako ng ganito sa classroom, ang class lang naman namin, nagre-range lang naman from 40 to 50 students. So, manageable naman sa tingin ko. Kaya, hindi na ako gumagamit nito. Baka kasi pag gumamit pa ako nito, medyo malakas na yung boses ko. Marindi na yung mga bata sa pakikinig sa akin at hindi na ako pakinggan. So far, hindi pa naman ako nangangailangan nito. Sana hindi na ako nangangailangan nito. Ibig sabihin, kayanin ng boses ko yung aking klase. Pero, just in case, bumalik tayo sa face-to-face, may magagamit na ako. Kasi we were provided with this ng aming division office. Salamat po sa ating lapel. At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat! Ang sumunod naman po na item na gusto kong i-share sa inyo na pre-provide din sa amin ng aming division office. Sa lahat ng teachers sa buong division office, di ko po alam kung kayo din ay na-provide nito. Ang 1 terabyte na external hard disk or external hard drive. Ito talaga, sobrang gamit na gamit po ng isang teacher na katulad ko, lalo-lalo na sa ngayon sa distance learning. So, ito ay Toshiba na brand, 1 terabyte ang capacity nito kasi ngayong mga panahon na to, puro digital na ginagamit natin, lahat sa computer. So, sumusuko na po ang memory ng ating computer sa totoong buhay sa dami ng mga files na kailangan nating i-save, kailangan nating i-download, kailangan lagi tayong may kopya on hand. So, ito po talaga ay gamit na gamit at kailangan. So, napakalaking tulong po nito sa aming mga teachers. Considering na 1 terabyte to, ang dami-daming pwedeng ilagay. Actually, hindi ko pa to nakakalahati ng laman sa laki ng memory niya. So, marami pa akong mapaggagamitan nito sa mga susunod pang pagkakataon. Kaya, medyo nakahinga-hinga na po yung aking ginagamit na laptop sa laman, sa dami ng files na kailangang ilagay. So, yung madalas, pag nagda-download ako ngayon, diretso na siya dito. Although na kumakain pa rin ng memory sa laptop, pero pagda-download, pero agad-agad tinatransfer ko dito, tapos nagbubura na ako agad ng mga laman ng downloads, tapos ini-empty ko na rin agad yung recycle bin para hindi masyadong kumain ng memory ng laptop. Alam naman natin, syempre, hindi naman tayo ganun ka bongacious na makakabili ng mga sobrang updated and high-tech na mga laptop. Syempre, ang kaya lang nating bilhin yung mga puchi-puchi ng mga laptop, pero nagagamit. Okay? Pero ibig sabihin, medyo mababa yung memory, medyo mababa yung RAM at pati na rin yung ROM. So, pag mababa ang ROM, ibig sabihin, konti lang ang pwede nating i-save. Pag mababa ang RAM, ibig sabihin, hindi siya masyadong multifunction or you cannot do multitasking kasi maliit lang yung random access memory niya. Babagal na siya pag marami ka nang naka-open ng mga iba't ibang files. So, etong Toshiba na external hard disk ay malaking tulong po para sa aming mga teachers. So, gamit na gamit po namin ito. Lahat po kami, each individual teaching and non-teaching personnel, I believe, ay nabigyan po nito. Kaya gamit na gamit po ito, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng distance learning. I'm sure sa mga susunod na kahit hindi na distance learning, kahit tayo magbalik na sa face-to-face, magagamit pa rin to. Malaking tulong pa rin to na magagamit ng ating mga teachers. At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat!
natanggap namin na ayuda na tulong or na provision galing po sa aming division office. Hindi ako sure kung ito po ay directly galing sa central office. Kung alam niyo po, you can correct me, you can comment sa ating comment section. Ito pong Smart LTE Packet Wi-Fi. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan yata ang mas malinaw. Yan. Smart LTE Packet Wi-Fi. Okay. So, ito po ay natanggap namin lahat din po ng mga teachers. I believe teaching and non-teaching personnel po ay naka-receive nito sa amin, sa aming buong division. So, we were provided each, lahat po kami, binigyan ng tigi-tigisan ito na magagamit sa distant learning. Kasi problema natin lagi, di ba? Lalo na yung naka-online class. Kahit kami na modular digital, kailangan din kami halos 24 hours nga na naka-online para kung may tanong ang mga bata, kung may concern yung mga bata, anytime makaka-response kami. So, ito po ay malaking tulong kasi lalo na yung mga walang wifi sa bahay, ang hirap po kasi para sa teacher na wala kang wifi, ang ginagamit mo lang ay data sa cellphone mo. Minsan, mahirap i-connect sa computer. Diba? So, yung computer natin, walang data kasi wala tayong wifi. So, ito po ang naging purpose nito para while yung Android phone mo ay nakakonect sa internet, yung computer mo rin, pwede mo rin i-connect to kasi wifi nga siya, packet wifi. Yun nga lang, I believe ang kaya lang kumonect dito na gadget is up to 5. Ang sabi nila, actually hindi ko din naman po masyadong nagamit kasi may wifi kami dito sa bahay. So nagagamit ko lang siya pag aalis ako or pupunta sa school, dala-dala ko siya para maka-access din yung computer, yung aking laptop. Ang sabi nila, pag naka-4 na daw na nakakonect dito, bumabagal na po daw. So, hindi rin masyadong advisable. Tsaka yun nga, malakas kumain ng data. So, loloadan mo na loloadan. Pag nag-load ka ng good for 3 days na, promo ng Smart, usually daw, mauubos na siya na isang araw lang yung data. Kasi the more gadget na nakakonect sa kanya, syempre mas malakas kumain siya ng data. So, katulad ko, ako naman wala namang masyadong kumonect dito. Ginagamit ko lang siya pag magre-report kami sa school, para yung computer ko tsaka yung aking Android phone nakakonect siya pareho dito. So, hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalakas kumain ng data. So, again, ito po ay useful din, nagamit din po namin, nagagamit din po, kaya lahat po ng teaching and non-teaching personnel ay naka-receive po nito sa aming division. So, kung sa division nyo na naka-receive din kayo nito, you can comment on our comment section. Ano po, let us share. Sharing tayo ng ating mga pasasalamat sa mga provision na ibinigay sa atin bilang teacher, bilang tulong sa ating distance learning. At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat!
isa pa po, at ang huling gusto kong share sa inyo, ito yung pinakahuling na ibigay sa amin. Alam ko, ito ay provided from the central office, DepEd Central Office. So, ibig sabihin po, lahat po ng public school teachers sa buong Pilipinas ay dapat naka-receive nito. Ito po yung ating Smart 5G SIM card. Naka-receive po ba kayo nito? Kung naka-receive kayo o kung hindi, you can comment on our comment section para makapag-sharing tayo. So, ito po ay galing sa central office. Sigurado po ako doon dahil ito po ay intended para sa lahat ng public school teachers sa buong Pilipinas. May mga pagkakataon po na yung iba, medyo delay ang pagkaka-receive. Siyempre, depende po yun sa distance siguro, sa layo ng ita-travel niya para sa delivery. Pero, I believe lahat po, may allocation po para sa lahat ng mga public school teachers ng Smart 5G SIM card na ito. Ito po ay, alam ko po, ang pagkakatanda ko, it was supposed to be delivered or distributed July 6. Dahil nga po sa difference ng pagdi-deliver papunta, syempre, from the central office, pupunta siya sa region office, pupunta siya sa division, bago pa ibaba sa district, bago pa ibaba sa mga school. So, yun po yung mga proseso na ginagawa niya. Kaya, minsan, it takes time po bago makarating kay teacher, sa end user, dun sa end client natin. Minsan, nagkakaroon ng delay or natatagalan. So, kung mas malayo yung region office nyo, syempre, mas matagal din yung delivery papunta dyan. So, kung mas malapit, baka maging mas maikse or mas madali. Sa aming case po, syempre, nandito lang kami, Calabarzon, Rizal, malapit lang kami sa central office. So, it was supposed to be distributed July 6 daw po. Pero, we were advised, kasi po ako ay school property custodian din, kaya medyo nakakarinig ako ng mga bali-balita. We were advised po na na-receive to ng aming division office ay July 19. So, medyo mahaba na yung panahon bago nakarating sa aming division office. Tapos, syempre, kailangan pa nilang i-check, i-validate, i-inventory. After a week po, saka po siya naibigay naibaba sa mga district offices or sa mga sub-offices. So, pagka-receive po ni District Property Custodian, syempre po, i-record niya din uli. And it took us like 3 days po yata or more bago na ibaba po sa mga school. So, to cut the story short, ito po ay naipamigay namin, I believe ay August 1, 2, or 3. Mga ganong petsa po na ibigay sa mga teachers. Kasi hindi naman po sila sabay-sabay na nakakakuha. Lalo na po na nagkaroon tayo ng skeletal workforce. So, hindi pwede pong sabay-sabay pupunta sa school sila teachers. So, parang it took us 3 days para ma-distribute sa lahat ng mga teachers namin. Ang gusto ko lang i-point out doon, ang nangyari po, nung ma-receive namin to, yung supposedly na load niya na 30, kasi ito po daw ay 30 gigabyte na data ang provided sa atin. So, at meron pa siyang 4 gigabyte shareable data. So, nung makarating po sa amin, ang inabot na lang po namin is yung 4 gigabyte na shareable data. Kasi, by that time, a month had passed na. Ibig sabihin, nag-expired na po yung 30 gigabyte na good for 1 month. Kasi ang pinoprovide po sa atin ay 30 gigabyte good for 1 month. So, every month po yun, mare-replenish po. Ganun po yung gagawin dito. So, pagka-receive natin ito, i-register natin yung ating number. May bibigay po si property custodian sa ating mga school at saka si ICT ng link na pagre-registeran nito using the number na mapoprovide sa atin.
para po ma-register kay central office at mabigyan ng allocation ng monthly data allowance. Kasi monthly po, i-replenish yung load or yung data. Data lang po, wala po tayong marireceive na pang call or pang text dito. Pero ang alam ko, pwede natin paloadan din to. Kung ito na yung ginagamit natin na SIM card, pwede natin paloadan na pang call, pang message. Pero ang po-provide po sa atin ni DepEd, yung data po na 30 gigabyte per month. Monthly po, 30 gigabyte, that's good for 1 gigabyte per day. Tapos, meron po siyang, on top of it all, ay may 4 gigabyte shareable data. Monthly po yon. So, yun na nga, nung na-receive namin siya, 4 gigabyte shareable data na lang yung inabot namin. Kaya, expired na yung 1 gig a day or yung 30 gig for 1 month na shareable data. Gamit pa din naman po namin yung 4 gigabyte shareable data. Pero syempre, 4 gig yun. Parang nag-last sa akin yun, mga 5 to 6 days. Naubos na din po. Kaya, we just waited for yung allocation or yung pag-replenish ng data. And it took us siguro mga 2 weeks pa bago kami nabigyan ng data para dito. Kasi, i-register nga po natin, di ba? So, papasok siya kay central office, ipo-provide kay Smart, tapos si Smart ay mag-allocate sa atin ng data. So, pag importante na na-register natin to, pag na-register na, all we have to do is to wait. Hintay lang po natin yung pagdating ng ating data. Kasi monthly naman po to ay nire-replenish. In my case po, ito, na-loadan po ito ni Smart ay August 25. Hindi ko alam kung kita nyo dyan. Pero yan, August 25 po siya na-loadan ng 30 gigabyte. 1 gigabyte every day to study anywhere plus 4 gigabyte for 30 days with DepEd 349. Okay, so yun po yung program ng DepEd. DepEd 349. So yun po, meron na akong laman nito. May laman na ito at ang SIM card na to ay naka-insert na sa aking cellphone. So may nagagamit na akong data para sa mga online activities. Kahit po hindi pa nag-open yung ating klase, syempre tayong lahat, alam naman natin yan, marami tayong ginagawa, marami tayong pinagkakaabalahan katulad ng mga faculty meeting, preparation, meeting para sa opening of class, meron tayong mga seminars, meron tayong mga pagda-download ng mga modules, pag-send ng mga files, at kung ano-ano pa na ginagamit natin, napakalaking tulong sa atin itong provide na data para sa atin. Kahit halimbawa wala tayo sa bahay, kasi ako medyo dependent ako kasi sa wifi namin dito sa bahay. So kahit nasa labas na ako, meron pa rin akong access or access pa rin ako, may message pa rin ako through the internet kasi nga meron ako nito sa aking cellphone. Araw-araw 1 gig po yan ang provided para sa atin. So wala nang reason si teacher para sabihin, wait lang po, wala po akong load, papaload muna kasi lahat tayo ay may load na. So lahat tayo dapat laging online, okay? At accessible po para sa mga instructions,
and communication sa school at sa ating, syempre, sa ating clientele, ang ating mga estudyante, and ang ating parents. Okay, so ito po so far among sa aking mga na-share sa inyo, ang sa aking pong pananaw ay napakalaking tulong po para sa mga teachers. So hopefully, lahat po tayo, lahat ng public school teachers sa buong Pilipinas ay nakatanggap na po nito by this time at napoprovidean na ng monthly data allowance po. Kasi ako po ay nakatanggap na ng aking unang month. Yun nga yung shinare ko sa inyo yung August 25. So hopefully, every month, every 25th of the month, matatanggap ko na siya. Para po dire-diretso ang ating internet communication. Especially ngayon na mag-uumpisa na ang ating klase na naman. At tayo ay naka-distance learning pa din. Kailangan natin itong data nito. So, maraming salamat po sa DepEd sa Smart 5G SIM card na ito. At sa lahat po ng mga pinoprovide nyo para sa bawat public school teachers sa Pilipinas. Sana po, by this time, lahat tayo ay naka-receive na nito kasi napakalaking tulong po nito sa atin. At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat! At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat! Okay, so yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo ng mga provision or mga ayuda na naipamigay sa ating mga teachers during the work from home and distance learning setup po natin ngayon nung nakaraang school year at itong susunod na school year pa. Siyempre, lahat tayo nag-hope and nag-pray na sa susunod na school year bumalik na yung dati, yung face-to-face. Kasi alam naman natin pare-pareho, hindi lang tayong mga teachers, pati yung ating mga students at ang kanilang mga parents, alam naman po natin na mas maganda pa din yung nagiging education system or yung proseso ng pagtuturo kung nakakaharap natin ang mga estudyante. Mas gusto natin yon bilang mga guro. Hindi po tayo tumatakbo sa responsibilidad natin ng pagtuturo. Katulad ng mga nakakalungkot lang po na merong tayong mga naririnig na ganun sa mga social media account. Hindi po kami tumatakbo sa pagtuturo. Kami po ay very willing na bumalik na ng paaralan at makasama ng aming mga estudyante. Kung mahirap po para sa kanila, mahirap din po sa amin na ma-provide sa kanila yung eksaktong knowledge na gusto naming ibigay sa kanila. Katulad ko po, ako po kasi ay teacher sa TVL or Technical Vocational Livelihood track sa senior high school. Mas madali po para sa akin maituro yung skills po ng sa TVL, sa home economics, kung magkakaharap po kami at napapakita ko sa kanila yung mga step-by-step procedures ng pagsasagawa ng mga technical skills po
Kaya mas gusto po namin na kaharap ang aming mga estudyante. Yun nga lang, hindi pa po pwede ngayon. Pero willing po kami at kami po ay naghihintay din na bumalik sa dati ang ating klase. Meron lang po akong gustong banggitin tungkol dun sa, I don't know kung napansin nyo rin to, lumabas to sa aking newsfeed sa Facebook. Yung provision po ng laptop para sa mga public school teachers. Nagkaroon po ng ganong balita. Pero, ang gusto ko lang po i-share na, siguro hindi tayo dapat umasa na lahat tayo mabibigyan nun. Kasi nung tinignan ko po yung memorandum, hindi po ganon kadami. Ang alam ko, nasa 1 million na yata, correct me if I'm wrong, ang mga public school teachers sa buong Pilipinas. Ang maipoprovide lang is around 300,000. Hindi ako sure po. Pero gagawin ko to ng vlog. Pag-aaralan ko po ito. Ang gusto ko pa lang pong sabihin, although yes, magpapasalamat po tayo sa provision na ito that our government and the Department of Education are trying their best para providean po tayo ng mga ating mga pangangailangan at ang mga gamit natin, ginagamit na para makapag-provide pa rin tayo ng quality education through distance learning. Salamat po ng madami. Pero yun nga, para hindi naman tayo masyadong malungkot pag hindi tayo nakareceive. Hindi po talaga, at sa tingin ko po, hindi po lahat ng teacher ay makakatanggap pa nito. As of the moment po malay mo, baka bandaron ang plano ng ating pamahalaan, ang plano ng ating government and the Department of Education is to provide more. Ano po, siguro, una-una lang yan. Yung iba, magkakaroon ngayon, yung iba, hindi. Hintay-hintay lang tayo. I'm sure the government are doing their best para po mai-provide sa ating lahat to, together with our government unit at ang ating Department of Education. Kung meron po kayong questions regarding this ayuda video, you can comment. You can state your comment in the comments box, in the comment section, and I will willingly answer sa abot po ng aking makakaya at abot po ng aking kaalaman ang inyong mga tanong. Ang hiling ko lang, sana po lahat tayong mga public school teachers, since lahat naman tayo nangangailangan nito, mga ayuda nito, sana po lahat tayo ay nabigyan at na-provide ng mga ganitong ayuda na nagagamit natin, especially ngayon sa distance learning. Yun lang po, and I'll see you again on our next video. Keep safe, everybody! Nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat!
At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat!
At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat!